Balikan natin, balikan natin, balikan natin! Balikan natin. Ayan, sa gitna. Pinipili kong manindigan ng malaya't matatag tulad niya na wala nang dapat kampihan kundi ang sambayan ng Pilipino. Yun Hindi na. madaling tumayong mag-isa Hindi madaling tumayong mag-isa. sa kampanya Sa kampanya at sa politika. at sa politika, mahirap daw yung mag-isa. Di ba? Mahirap daw yung mag-isa. Kaya kahit maninindigan siya kasi yun daw ang turo ng kanyang ama. Ang tanong, bakit kahapon lang kasama mo si Abalos? Bakit lang kahapon lang kasama mo si Balimbing Tolentino? Bakit kahapon lang kasama mo itong si Villar? Bakit kahapon lang kasama mo to si Binay? Sino ba sila? Senate slate ni BBM. Tapos may paandar ka na mahirap ang mag-solo. Mahirap ang magsarili. Huy. Ano sinasabi mo nagsasarili ka? Ayan kasama mo. Apakasinungaling naman mong madam. Ayan enjoy na enjoy ka. Kasama ang mga balimbing. Kasama si Abalos. Kasama si Villar. Kasama si Abi Binay. Si Pacquiao nasa likod, ayun hindi gumagalaw. Gago! Bakit kanyo? Ibig sabihin lamang po niyan, mga kababayan, yung video niya na mahirap ang mag-isang mangampanya. Mahirap ang mag-isa. Hindi totoo yun. Naglilibot siya, kasama pa rin ang Senate slate ni BBM. Tinatarantado naman tayo Binubudol mo na naman kami, Madam Senator Amy. Ano to, lokohan talaga? Sa bagay, madaling maloko yung mga loyalista. Yung mga tanso. Ayan gaguhan po ba ito? Ayun si Abi, Abi Binay, nasakim sa kapangyarihan. Ayaw bitawan ng Makati kaya pinatakbo yung asawa. Tapos sabi niya, huwag kayong maggalala, ako pa rin yun. Sabi niya sa interview yun ako pa rin yun. Pag binoto niya asawa ko, ako pa rin naman na mamumuno. Ano ba talaga? Sabi niya yun sa interview, sabi niya yun. Napakinggan ko. Ako pa rin yun ang sabi niya. Ayaw umalis sa Makati, pero tumatakbong senador. Yan ang tinatawag mong ganid sa kapangyarihan. Ganyan ang mga politiko sa atin, sa bayan natin. Puro ganid sa kapangyarihan. Katulad nito si Senator Amy. Bakit kanyo nasasabi kong ganid sa kapangyarihan? Alam nyo kung bakit? Kunwari, aalis siya sa BBM slate para makuha ang amor ng mga Duterte. Pero, pag nag-iikot, kasama pa rin siya sa BBM slate. Ganid talaga. Bakit kanyo? Ibig sabihin, ginagamit pa rin niya ang makinarya ng kanyang kapatid. Mantakin mo, kung ako si Madam First Lady, magagalit ako. Walang biro kung ako si Madam First Lady, magagalit ako Mantakin mo, magsasabi ka in public na you're leaving my husband, pero ginagamit mo yung makinarya ng administrasyon ng asawa ko? Kasi ganun talaga yung ginawa niya Kunwari aalis siya, pero tandaan mo, bakit siya mga local government official, katulad nila Malapitan, kumakampi sa administration slate? Matik yan. Normal po yan sa lahat ng local government. Asahan mo, karamihan ng lahat ng local government, ang ikakampanya ay ang administrasyon na nakaupo. Kaya nga, sa kasaysayan ng Pilipinas, midterm election, yan ang pinaka dapat tumakbo ang mga kalyado ng administrasyon. Because after the midterm election, diyan na sisimulang bumagsak ang administration ratings. Pero habang midterm election,
malakas ang ang kapangyarihan ng administration. Although phenomenal itong administration na ito. Bakit? 2 years pa lang pabagsak na. 2 years pa lang bumabagsak na yung ratings. Mas mataas pa yung vice presidente. Pero gayunpaman, ang mga local government, matik na yan. Ang kanilang bibigyan espasyo sa kanilang local election, local campaign, walang iba kung hindi yung administration slate. Kaya nga, maraming sumasali sa administration slate during midterm election. Ibig sabihin, ang laki ng benefit mo kung ikaw tumakbo ka ng midterm election. Kasi bit-bit ka ng administrasyon. Lahat ng makinarya ng administrasyon nasa iyo. Ganun ba yun, Senator Amy? Na kunwari, i-deny mo na ikaw ay kasama sa BBM slate, pero ang totoo, sumasama ka pa rin sa kampanya ng BBM slate. Tanungin ko kayo mga kababayan, anong tawag nyo dito? Pambansang prutas. Mangga. This is a perfect example of mangga. Manggagamit. Manggagamit kay BP Sara Duterte at manggagamit sa kanyang kapatid, sa makinarya ng kanyang kapatid. Kung talagang seryoso siya na I will run as an independent candidate, hindi ako sasama sa Senate slate ng ng administrasyon na ito. Kayahin mo yung mga katulad ni Ben Tulfo, nanindigan, even if may offer sa mga Tulfo. Narinig ko sa interview ni Erwin Tulfo, may offer talaga sa kanila na tulungan ang administration slate. Si Erwin sumama. Bakit si Ben hindi? Nanindigan si Ben, hindi, I'll be independent. Yun ang tunay na independent. Hindi sumasama sa administration slate campaign. Alam ko na kagad sasabihin ng mga bataan ni Senator Amy. Hindi naman kampanya yan. O di sige. O di sige, hindi kampanya yan. Diba? Hindi kampanya. Anong tawag mo dyan? Meet and greet. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, di ba? Hindi talaga dapat ang sekretary ay tumatakbong kandidato. Tingnan nyo isa dyan. Yung sekretary, yan na ginagawa niya ngayon. Nag-iikot. Nangangampanya, nag-meet and greet. Yan na ginagawa niya. O, ayan, o, di ba? O, ayan, o, bida-bida. O. So, paano na trabaho niya? Ang sa kanyang ang trabaho mo ba ngayon, Abalos, kumamay sa mga tao? Habang nakaupo nga siyang sekretary, ano ginagawa niya? Ano totoo? Ano ginagawa ni Sekretary Abalos? Ayun, gumawa sumali sa isang TV series. Oh. Tapos this time naman, pagkatapos ng TV series, nangandidato. Nangangampanya na. Ano pa ginawa niyan? Mula nung tumungtong yan, walang ginawa yan kung hindi magpabida-bida. Hanggang ngayon, nagpabida-bida pa rin. Nangangampanya. So, ibig lang pong sabihin niya, mga kababayan, wala na hong nagagawang trabaho ito mga ito. Diba? Ganyan no. Kaya nga sana magkaroon talaga tayo ng batas na bawal kumandidato ang sino mang appointed na secretary or any official. Pwede pa silang kumandidato after 3 years ng kanilang termino doon sa appointment. Kunwari, hanggang 2022 sila. Hanggang 2028.
Pwede pa silang kumandidato 2033. Yun. Di ba? Wala Tingnan nyo, anong nagagawang trabaho niyan? Kung pending ang mga trabaho sa local government, dahil, di ba, syempre, sekretary siya ng local government. Asahan yun Pero, ang pinakamatindi talaga dito, ay ito. O, di ba? Patay! O, ano uli yung sabi mo? O, pakinggan uli natin. Ano Taos sabi niya? puso ang aking tatag. Tulad niya, na wala nang dapat kampihan, kundi ang sambayan ng Pilipino. Hindi madaling tumayong mag-isa sa kampanya at sa politika. Ngunit yan ang pamana ng matanda sa akin. Yan ang pamana ni Apple Akay sa kampanya at sa politika, kundi ang sambayan ng Pilipino. Hindi madaling tumayong mag-isa sa kampanya at sa politika. Ngunit yan ang pamana ng matanda sa akin. Yan ang pamana ni Apple. Hindi pala madali Kaya pala talaga siya sumama. Ang dami mong drama, madam. Sa totoo lang ang dami mong drama. Tumatakbo ka pa rin ngayon kasama nangangampanya ka pa rin kasama po yung Senate slate ng kapatid mo. Magpakatotoo ka na lang, Madam Senator Amy. Magpakatotoo ka na lang. Ayaw mong bumitaw sa makinarya ng kapatid mo. Doon ka na lang. Anyway, ewan ko kung may boboto pa sa yung Duterte supporter. Dahil alam na po namin, marami na pong nagising, lalo na yung mga nabudol noong 2022. Tanong ko nga ako kayong mga nanunood dito. Noong 2022, nabudol ba kayo? Sagot nyo nga dyan, opo, nabudol ako at hindi na ako magpapabudol kaya hindi ko na iboboto si Senator Amy. Ilagay nyo nga dyan sa comment. Or, lagay nyo dyan sa comment, opo, nabudol ako noong 2022. Pero ngayon 2025, magpapabudol uli ako kay Senator Amy. Sige na, letter A o letter B? Lagay nyo dyan. Okay? Letter A. Opo, nabudol ako noong 2022. At hindi na ako magpapabudol ngayon 2025 at hindi ko iboboto si Senator Amy. Letter A yon. Letter B. Opo, nabudol ako noong 2022 pero magpapabudol uli ako ngayon 2025 at iboboto ko si Senator Amy. A or B? Or letter C? Ano yung letter C? Hindi po ako nagpabudol noong 2022. Nakinig po ako kay Pangulong Duterte. At hindi ako magpapabudol ngayon 2025. Lagyan nyo yun A, B, C. A, nabudol ako noong 2025 pero hindi na ako 2022 pero hindi na ako magpapabudol ngayon 2025 at hindi ko iboboto si Senator Amy. Letter B, nabudol ako noong 2022 pero magpapabudol uli ako ngayon 2025 at iboboto ko si Senator Amy. At letter C, hindi ako nagpabudol kasi nakinig ako kay Pangulong Duterte at hindi ako magpapabudol sa mga Marcos. ABC lang yan, mga kababayan, ha? Kung ano po ang inyong sagot, i-comment nyo ho dyan at babasahin ko po, ha? Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. The next performance will start momentarily.